This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Matthew chapter 1, Lucas chapter 1. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Ang kwento ni Maria at Elizabeth sa Lucas chapter 1 verses 26 hanggang 38 ay nagpapakita ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na gawing posible ang mga tila imposible sa mata ng tao. Ang dalagang si Maria at ang matandang si Elizabeth ay parihong naglihi sa ilalim ng mga kalagayang hindi maipaliwanag ng karaniwang lohika. Ito'y paalaala na ang Diyos ay may plano na laging mas mataas kaysa sa ating nauunawaan, tulad ng sinabi sa Isaias chapter 5 verse 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay ang aking mga lakad. Sa ating panahon, tayo rin ay humaharap sa mga hamon na maaaring magmukhang imposible. Muling pagkakasundo ng pamilyang nagkahiwalay, pagtagumpayan ang ating mga kahinaan, o paglapit ng isang mahal sa buhay sa Ebanghelyo. Ang mga kwento ni Maria at Elizabeth ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay nagbibigay daan upang makita natin ang Kanyang mga himala. Sa mga panahong tulad nito, maaari nating panghawakan ang pangako ng Diyos sa Lucas chapter 1 verse 37. Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Ang tugon ni Maria, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, sa Lucas chapter 1 verse 38 ay nagsisilbing halimbawa para sa atin. Tayo rin ay kailangang magpakumbaba at magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi natin lubos na naunawaan ang Kanyang layunin. Sa ganitong pananampalataya, natututo tayong magpatuloy, maniwala sa Kanyang kapangyarihan at maging mga saksi ng Kanyang mga himala sa ating sariling buhay. Sino sina Mateo at Lucas? Sina Mateo at Lucas ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, at ang kanilang mga sulatin ay nagbibigay liwanag sa iba't ibang aspeto ng buhay at ministro ng tagapagligtas. Si Mateo, isang dating maniningil ng buwis at isang apostol, ay sumulat para sa mga Hudyong mambabasa na layuning ipakita na si Jesus ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Sa Matthew chapter 1 verse 22 hanggang 23, kanyang inihayag ang katuparan ng salita ni Isaias tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Sa ganitong paraan, pinapaalahanan tayo na ang mga plano ng Diyos ay matagal nang inihanda at si Jesus ang sentro ng mga ito. Samantala, si Lucas, isang hintel na nanggagamot, ay nagsulat upang ipakita na si Kristo ay hindi lamang tagapagligtas ng mga Hudyo, kundi pati ng lahat ng tao. Pinibigyang diin niya ang awa at malasakit ni Jesus, lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Halimbawa, sa Lucas chapter 19 verse 10, sinabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.
Itinuturo nito sa atin na walang sinuman ang di kayang abutin ng pagmamahal at pagliligtas ng Panginoon. Sa ating panahon, ang kanilang mga sulatin ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kilalanin si Jesus bilang Mesiyas at tagapagligtas ng lahat. Tinutulungan tayo nitong maging mas mapagmalasakit sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng kaligtasan at pag-asa. Tulad ni Mateo na nagbago mula sa pagiging publikano patungo sa isang apostol, at ni Lucas na ginamit ang kanyang kakayahan upang magpatotoo tungkol kay Kristo. Tayo rin ay maaaring maglingkod sa Diyos at sa kapwa sa iba't ibang paraan. Ang kanilang halimbawa ay nagtuturo na anumang pinagmulan o kakayahan natin, maaari tayong maging bahagi ng gawain ng Diyos upang maipahayag ang kanyang ebanghelyo. Sa Matthew chapter 1 verses 18 hanggang 25, Lucas chapter 1 verses 26 hanggang 35, si Jesucristo ay isinilang sa isang mortal na ina at isang immortal na ama. Ang pagsilang ni Jesucristo na inilarawan sa Matthew chapter 1 verses 18 hanggang 25 at Lucas chapter 1 verses 26 hanggang 35 ay isang mahalagang himala na nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Si Jesus ay isinilang mula kay Maria, isang dalagang mortal, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos at anak ng tao. Sa Lucas chapter 1 verse 35, sinabi ng anghel kay Maria, "Ang banal na Espiritu ay darating sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo." Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mortalidad at immortalidad sa kanyang pagkatao. Ang pagkakaunawa na si Jesus ay may mortal na ina at isang immortal na ama ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng natatanging kakayahan upang tuparin ang kanyang misyon. Sa pamamagitan ni Maria, siya ay maging bahagi ng ating mundo at nararanasan ang lahat ng kahinaan ng mortalidad, kabilang ang sakit, gutom at kamatayan. Sa pamamagitan ng Diyos Ama, siya ay nagkaroon ng kapangyarihang magtagumpayan laban sa kasalanan at kamatayan. Ang 1 chapter 11 verse 25 ay nagpapaalala sa atin ng kanyang mga salita. "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, pagaman siya'y mamatay, ay mabubuhay." Sa ating panahon, ang pag-alala sa natatanging pagkatao ni Kristo ay nagpapatibay sa ating pananampalataya na kaya niyang harapin at lampasan ang ating mga pagsubok. Ang kanyang pagiging mortal ay nangangahulugang naiintindihan niya ang ating mga pinagdadaanan, at ang kanyang pagiging Diyos ay nangangahulugang kanya tayong tulungan sa paraang higit pa sa kaya ng tao. Tayo ay tinatawagan na manalig sa Kanya sa ating mga hamon at tuklasin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang pagbabayad sala. Ang aral nito ay simpleng ngunit malalim. Sa Diyos, walang imposible na ating mababasa sa Lucas chapter 1 verse 37. At ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan. Dumarating ang mga pagpapala ng Diyos sa Kanyang sariling panahon.
ang kwento nina Zacarias at Elizabeth sa Lucas chapter 1 verses 5 hanggang 25. Ganun na din sa verses 57 hanggang 80 ay isang patutuo na dumarating ang mga pagpapala ng Diyos sa kanyang sariling panahon. Sa kabila ng kanilang katandaan at kawalang kakayahang magkaanak, nanatili silang matapat sa paglilingkod sa Diyos. Sa Lucas chapter 1 verse 6, inilarawan sila bilang parehong matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilbing halimbawa ng pananampalataya at pagtitiis. Sa huli, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at isinilang si Juan Bautista na may mahalagang misyon sa kanyang plano. Sa ating panahon, madalas tayong nakaranas ng mga paghihintay sa mga panalangin at pangarap na hindi agad natutupad. Ang awit, chapter 27, verse 14, ay nagpapaalala sa atin, maghintay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakatapang at palakasin ang iyong puso. Sa parehong paraan, si Abraham sa lumang tipan ay naghintay ng maraming taon para sa ipinangakong anak, si Isaac. Ngunit ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nagbago. Habang naghihintay tayo, ang Panginoon ay nagtuturo sa atin ng pasensya, pananampalataya at pagtitiwala. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, tayo ay tinatawag na magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Nananatiling tapat sa ating mga tipan at nagtitiwala na ang plano ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa ating sariling plano. Ang aral ay malinaw. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga anak. Ang mga sagot sa ating mga panalangin ay maaaring dumating sa hindi inaasahang oras o paraan. Ngunit palaging naaayon ito sa kanyang perpektong karunungan at pagmamahal. Samantala, dapat tayong maging matatag at handang tanggapin ang kanyang mga pagpapala kapag dumarating ang tamang panahon, sapagkat ang kanyang mga pangako ay tiyak at walang pagkakabigo. Ang matatapat na kusang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga talata sa Mateo chapter 1 verses 18 hanggang 25 at Lucas chapter 1 verses 26 hanggang 38 ay nagpapakita ng kahalagahan ng kusang loob na pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit pa hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng kanyang plano. Si Maria, bagamat nagtanong kung paano mangyayari ang ipinapahayag ng anghel dahil sa kanyang pagiging dalaga, ay nagpakita ng matibay na pananampalataya sa kanyang sagot. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita na ating mababasa sa Lucas chapter 1 verse 38. Sa parehong paraan, si Jose, sa kabila ng mga hamon, ay tumalima sa utos ng anghel na kunin si Maria bilang kanyang asawa sa paniniwalang ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Ang ganitong uri ng pagsunod ay nagmumula sa tiwala na ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating pag-unawa. Sa Lucas chapter 22 verse 42, si Jesus mismo ay nagsabi, "Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang nangyari." Na nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsunod ay hindi nangangahulugang kawalan ng tanong, kundi pagkakaroon ng pananampalataya sa gitna ng ating mga pagdududa. Sa ating panahon, maaaring
may mga pagkakataon na ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi naaayon sa ating plano o inaasahan. Ngunit ang halimbawa ni Maria at Jose ay nagtuturo sa atin na ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng mas mataas na layunin at pagpapala. Tulad ni Zacarias at Elizabeth na matyagang naghintay sa kalooban ng Diyos, tayo rin ay inaasahang magtiwala sa Kanyang perpektong plano para sa ating buhay na atin itong mababasa sa Awit chapter 37 verse 5. Ang aral na mapupulot natin ay ito: ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali. Ngunit ito ay nagbubunga ng kapayapaan at katiyakan na ang Kanyang mga plano ay laging para sa ating ikabubuti. Sa bawat pagsubok o pagdududa, tayo ay maaaring manalangin tulad ni Maria, "Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita."